Sobrang familiar nyo na sa isa't isa. Pag may project na magkasama kayong ganito, paano nagiging asset yun na kilala nyo na isa't isa sa pag-atake nyo sa mga eksena nyo dalawa? Siguro, isa sa advantage, like, meron kaming project na hindi pelikula pero play, na pagising sa umaga, automatic, throw lines kagad kami. Iba kasi yung wala pang masyadong iniisip yung utak mo. Tapos, pag nag-throw lines ka kasi nun, tatatak kasi yun sa buong araw yung mga linyang yun eh. So may ganun kaming advantage, sobrang advantage yun. Kasi you don't need to do throw lines anymore sa eksena. Or since kabisado na yung linya, mas alam nyo na yung tirada sa eksena. And also, advantage din na alam na namin yung hinga ng bawat isa. Okay. Kim, ikaw, ginugulat mo rin ba siya minsan? May ginagawa kang wala naman sa rehearsals niyo, bigla mong gagawin pag actual take na para lang maiba? Yes. Opo. Dito sa Wonderful Nightmare, wala masyado. Kasi kailangan talaga kung ano yung sabi ni Direk. Yun yung usapan namin. Yun yung kailangan kong gawin. Kasi basically, it's two different people in a way, but it's just one person. So, kailangan sobrang precise. But, yung nagulat na lang si Direk na nasama siya sa pelikula was not here. It was in an XU na movie din namin. Kasi yung pelikulang yun, harot-harot ako. So, yung eksena doon na parang didilaan ko siya. Kimuli na po yun. Hindi po yun yung character ko ng XU. Na sinama pala ni Direk sa edit kasi tawang-tawa sila. Mas na-discover nyo pa sa isa't isa? Siguro kay Kim, kasi siya yung mas matagal in terms of screen time, at saka mas maraming shooting. Though, onting number of days lang naman yung nila. Siguro kay Kim, it's more of yung depth, yung lalim ng sa pag-arte, sa paghugot ng emosyon. Kaya super challenging din kasi yung pelikula kasi hindi lang siya comedy. Heartwarming, meron siyang kurot sa puso, no, na kailangan at one point, sabi ko kay Kim, dapat hindi ko siya makita na as Kim. Dapat as Louie siya, or as Jane. Hindi siya as Kim. Lalo na hindi siya as yung katulad nung ginawa namin nung An-XU. Para totally different. And yung dedication niya dun sa role, no, sa pagganap dun sa character, yun naman yung in-admire ko, no. Lalo na kasi mahilig ako sa mga, as a drama, talaga ako, mahilig ako sa drama enthusiast talaga ako. I mean, mahilig ako sa mga drama films. Kaya nung ginagawa namin to, kumakamotivate naman kami sa isa't isa. Wagas din, no? So yun. So, kay Jen naman, it's always fun to work with him. Very generous. Palaging, mas wala na yung walls. Mas, kumbaga, kaya na namin magbiruan sa isa't isa. Lalo na with the same, we also did it with the same crew. And almost the same staff, no? So, halos yung friends of friends din yung mga POP ko, yung AD ko, yung script ko namin. So very, ang comfortable lang ng set. Very transparent. Ganon. Lastly, actually sa inyo na rin tatlo, since this is an adaptation, di ba, of a Korean movie, paano nyo ito pinaghandaan? How much percent of the original ang kinuha nyo dito sa pelikula? Or basta yun, paano nyo pinaghandaan yung pelikula? Creatively, when I was reading the script, hindi naman siya ganun lumayo eh. I must say, ang ganda ng pagkakasulat ni adapted screenplay by Rod Marmol and Isi Ferrero. So, they were the ones who adapted the screenplay. And hindi siya masyadong lumayo sa original, pero mas nagilang siyang Filipino. Yung characters, yung world na ginalawan ng mga bida, mas Filipino. At the same time, yung mga issues na binabato about society, about these times, yun yung naging mas current. Yun po.
I think the difference, no, tita, kung sakali man. Yun, same with si kay Direk, kasi doon lang siya magbabago in a way kung paano namin siya gagawin na Philippine version. But the script is the same. It's, although preparation kasi namin ni Je, supposedly, hindi namin papanoorin. Dapat, yun yung plano ko eh, hindi ko papanoorin yung movie. Pero ako, meron akong parang kailangan ko siyang panoorin. So, pinanood namin siya together. And I think, ang pagkakaiba lang is how I would portray the mother. I think, kung paano, I think yung nag-try siya nung medyo latter part, ay, baka mas-spoil ko. So nung medyo gumagaan na yung loob niya sa mga kids. And I think kumuha ako doon sa kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Dahil, syempre, as a Pinay, kung paano yung nanay ko makitungo sa akin. So, doon ako kumuha ng onting idea. And I think, kasi syempre magkakaiba yan per culture kung depende yan sa magulang, di ba? So, I think, yun lang ang naidagdag ko doon as a Pinay. But other than that, it's the same eh. It's the same script also eh. Siguro po to Tita, I watched the two versions, no? The first, the Korean, and the Taiwan. So that's part of my preparation. So, tinignan ko kung ano yung maganda sa bawat isa na pwede kong kunin na elements. Dumating nga ako sa point na what if, para siyang paying homage lang because I love Korean drama and Korean cinema. Parang may isang shot, may mga shots lang na pinag-isipan namin nung DOP namin na, DOP ko na, what if gayahin natin tong part na to, no? So yun, kung ano kung meron yung sa bawat version na yun, yung maganda doon, kinuha ko, in-incorporate ko sa paggawa ng pelikula. Kung ano yung medyo hindi ko tingin din na, hindi bagay, yun din yung inano ko. Siguro dito, mas Pinoy na Pinoy lang. Hearing my team, no, lalo na yung editor ko, na when he finished the offline editing, sabi lang niya mas Pinoy ito because he also saw the two movies in terms of emotions, in terms of mas sensibility talaga natin. Yun po. Ako, hindi ko pa napapanood yung pelikula. Base lang sa mga taping days ko. Ako, well, this is not the first time that I did a Filipino adaptation of a hit movie abroad. It's always, para sa akin, it's always parang mas grounded yung pakiramdam pag, siguro dahil Pinoy ako, pero pag napapanood ko kasi, mas grounded. Kasi for example, nung napanood ko yung Korean version, yung social status ng character is hindi naman malabo, pero hindi masyadong malayo sa paningin ko. For example, kung middle class ka, kung lower class ka, or mayaman yung character. Pag Pinoy ang gumawa kasi nun, alam mo, mahirap to, mayaman to. Ganun kasi yung Pinoy eh. So actually, that flavor, I think yun yung nakakadagdag sa idea na sobrang Pinoy. Kasi pag nakita mo yung itsura ng community kung saan nakatira yung bida, kung siya ay mahirap, naamoy mo kagad, naramdaman mo kagad yung init at narinig mo kagad yung ingay ng community. So I think that what's make it very Pinoy. Yung magic nyo sa takilya and yung galing nyo pagdating sa pagpapatawa. This time, anong magic naman yung pwede nating i-offer sa mga manonood ng movie nyo? Sarap. Magic. Sarap. Uy, bigyan men! Ganon. Hindi, ano ba? Actually, the movie, well, every movie naman na gawin namin is either comedy or dramedy, always showcase somehow the talent that we have, that we can show. But I think this movie will showcase more of Kim's prowess in terms of acting because this is the first time that she's gonna be portraying two characters as a lead, right? In one movie.
So, dual character kasi to eh. And I think hindi lang ako, bias aside, even Derek and everyone else in the team that created this movie will agree that Kim really did a great job. Thank you. This film being an adaptation, and you mentioned na kailangan nyo magpaalam sa Korea when you're making any changes. I would like to know, yes, of course, it's in Tagalog and it's a Filipino cast, but ano yung creative choice na ginawa nyo that make this a very Filipino film? I think casting Kim Jong is what makes this a very Filipino film. Because sa totoong buhay, I don't know if you've seen the original film, no? It's a different cast. It's a different look kasi yung... So, to just being honest lang, no? Different talaga siya. When it was given to us, to me, tas sinabi yung cast, sabi ko, kaya nilang dalawa. Hindi man nila mapunan yung kung ano man yung meron yung iba, but these are both talented and charming actors. Sa charm pa lang nilang dalawa, sa charisma pa lang, sa chemistry nilang dalawa, mapupull off nila to. And yung sinabi ko kay Kim and Jen, nung nag-scene per scene tayo, di ba? Sabi ko, okay siya sa akin eh. Kasi may certain look yung nasa Korean, tsaka nasa in terms of casting, nasa Taiwanese. Pero dito, dahil sila yung kinast, mas naging grounded yung mga characters, at mas feeling ko mas makakakonekta yung Filipino audience with them. Yun po. Yes,